napakaliwanag ng panahon. Kumusta ang lahat? Nako, 4 days na umulan guys. Akala ko hindi natitigil yon. Grabe. Buti na lang umaraw ngayon. Kaso lang napakaalinsangan, napakalagkit, napaka-humid. Ay, kumusta kayong lahat guys? Happy Sunday sa lahat. Ito yung aking iba-vlog ngayon guys. Ito oh. Ayan. Parehong philodendron to. Ito yung binlog ko last week, si Tricolor Prince of Orange. Tingnan natin, anong kaibahan nilang dalawa? Ito si Red Sun. Ayan. Ito si Prince of Orange. Tingnan natin yung kulay ng bagong sibol. Ni Prince of Orange, light lang siya, di ba? Unlike dito kay Red Sun, dark siya. Dark na red. O, di ba? Pati yung kanyang dahon habang nalaki, iba din dito. Yan, nagyayellowish ang kulay nito. At same lang sila. Yung edge nito may mga ayan oh, may pagka-red ng konti. Ito naman parehas lang sila. Yan, may pagka-red ng konti. Yan, ito yung aking Red Sun. Na-acquire ko to nung January. Ayan, nabili ko to guys. Pero, ayan o, lumaki naman siya. Pero hindi siya masyadong nalaki kasi madalas nang umulan ngayon. Walang gaanong init, walang gaanong singaw ng araw. Kaya, hindi siya gaanong lumaki. Pero, so far naman, okay naman. At ito o, kaya ganito to dahil hindi siya masyadong sinaga ng araw. Kaya ganyan. Oh, yan. Pero ito naman, medyo lumaki na. Nung nilipat ko nga siya ng malaking pot. Ito guys, oh. Nung umulan. Ayan. Nalagas yung isang dahon. Pero okay lang. Ito, malusog naman na. Lumaki na siya dahil nga nilagay ko na siya sa isang malaking paso. So, dito tayo kay Red Sun, guys. Ayan. Ito si Red Sun. Climber din siya. Ayan. Isang uri din siya ng philodendron. Ito, ang ganda ng mga dahon niya. Yan. Ito, ano nangyari dito? Alam ko na. Umaanggi dito na side na to. Ayan, kaya naanggihan. Kaya siguro basa yung lupa sa ilalim. Kaya nagkaganyan. Yun. Yun ang aking Red Sun. Yan. Iba't ibang kulay ang dahon nito, guys. Yan, oh. Pag maliit pa, kulay red siya, na matingkad. Ayun. Yan. Pag nag-mature siya ng konti, nag-iiba yung kulay niya, parang maroon or parang burgundy. Pagka lumalaki na, tapos nag-green. Parang halos may similarity lang siya ng konti dito kay Tricolor Prince of Orange. Ayan. Iba-iba ang kulay ng dahon niya. Yan ang nakaganda dito sa mga philodendron na to, yung ganitong klase na ito. Ayan. At pagtagal, basta na lang siya maglalabas ng iba't ibang kulay sa mga dahon niya. Yan ang karakteristik niya. Kaya, nilulook forward ko talaga ito. Araw-araw, pag tinitingnan ko siya, sabi ko parang nag-iiba yung kulay. Ayan. Iba-ibang shade ang kulay niya. Kaso lang, hindi pa siya masyadong mahalata ngayon kasi wala pang kaanong araw eh. 2 days pa lang siya. Ngayon lang siya talaga umaraw ng talaga. So, wala siyang nakuhang araw for 1 week. Almost 1 week. Puro anggi-anggi. Kaya basa-basa. Kaya basa yung dito. Kaya nagkaroon siya ng mga ganito. Oh. Yan. May dilaw. Yan. Kasi nga, madalas niya siyang nababasa. Pero maganda itong halaman na ito guys. Kaya kung nga itong binili, sabi ko, anong kaibahan nito doon sa Prince of Orange? Na si Prince of Orange ko, yung mga malilit na binibili ko dito, namamatay. Pero itong bigay sa akin ng pinsan ko, nabuhay. Kaya, ayan. Mas maganda pala pag bigay ng iba si Tricolor. Pa-oval lang dahon nito guys. Ito pabilog. Ito, pabilog. Pero ito, pahaba, pa-oval or pa-oblong ang dahon nitong halaman na to. So,
pare-parehas lang ang pag-aalaga ko ng aking mga philodendrons kasi mga resilient naman sila. So basta indirect sunlight lang ang kailangan. Tapos ang aking substrate nito is coco cubes, gummies, dried acacia leaves na may konting, naglalagay ako ng konting vermicast. Ayan. So weekly ko itong diniligan, pare-pareho silang lahat na may kasamang anaa fertilizer. So walang gaanong issue ang halaman na ito. Ang issue lang nito pag madalas mabasa yung kanyang roots. So magkakaroon talaga siya ng root rot, at yun ay pagkakamali na natin sa ating pagdidilig. Kasi mga climber nga sila, di ba? Pansin nyo ba na matataba yung kanilang mga dahon pag nakakapit sila sa pole, nakakapit sa mga puno, or nakakapit sa kahit sa simento. Napapansin nyo ba? Mas malalaki or matataba yung kanilang dahon at mga ugat compare doon sa lupa. Dahil yung sa lupa ay laging nababasa. Kaya, mas payat ang sa lupa na mga stem. Ito, tingnan natin tong isang to. Kaso na nakatago lang eh. Nakalimutan ko kung anong pangalan. Ay, sorry. Nakalimutan ko kung anong pangalan nitong halaman na to. Ayan. Diba? Mas matataba yung kanyang mga leaves o kaya yung stem niya. Oh. Ayan, matataba. Tapos, pagdating sa baba, ayan o, ang payat. Parang halos, ay wala na nga ito eh. Parang ugat na lang nanggagaling din sa itaas niya na ugat. Ang nagdadala sa kanya para siya mabuhay. Ayan, ito oh, nakakapit. So, ganyan sila. Hindi nila kailangan ng more water. Hindi nila kailangan yon. Mas gusto nila yung hangin, yung humidity, tsaka yung sinag-sinag ng araw para sila mabuhay. Ayan. Mas mataas ito kung guys. Nakita ko lang sa picture ha, kasi maliit pa naman tong aking alaga na to eh. Mas matangkad to, mas tumataas siya ng husto. Parang dito hindi, kasi wala pa akong nakita na tumataba lang, lumalaki. Pero hindi siya masyadong magka-climb. Pero ito oh, ayan. Sana lalaki na to. Ito, kailangan na rin siyang ilipat sapat na malaki. Kasi ayan oh. Ganyan din yung pinaglagyan ko dati. Nung nilipat ko, bigla siyang lumapad yung dahon. Ito naman, hindi naman palapad, paublong lang ito eh. So, ganun lang lagi ang pag-aalaga ko ng aking mga philodendron guys. Napaka-easy lang nilang alagaan. So, walang kahirap-hirap. So, ayan. Marami akong mga philodendron, o diba? Isa-isahin ko na lang siya pag vlog. Ayan. Sana, itong masiksik, at saka ito, napapansin ko dito, masiksik siya eh, masinsin. Parang kumpul-kumpul yung kanyang dito. Ayan oh. Yan. Dito hindi. Yan. Parang mas maluwag dito. So, yun na yun siguro yung kaibahan nila. Siya nga pala, para sa halaman na to, sa laki niya na ito, maliit pa rin pala yung paso niya. Kasi naalala ko, ito, may mga aerial roots na siya dito. Dapat itong mga aerial roots na ito hanggang dito yung substrate na ilalagay natin. Para, para lumaki yan or lumusog yan. Kasi pag aerial roots, ayan oh, ang papayat. So, dapat pala nakalubog ito. Yun pala yun. Dapat nakalubog yan hanggang dyan sa may aerial roots na yan. So, mas maliit lang pala itong paso na to. Kailangan pala palitan ng mas mataas. Yung ganito oh. Ganyan. Yung mataas. Yan. Yan ang dapat dito sa mga philodendron na to. Ayan, lumpas-lumpas na. Ito oh. Kulang siya ng mga 4 inches na substrate. So, ito puno na. So, magpalit na naman tayo ng paso para lalong lumusog to. At nang tuloy-tuloy ang buhay ng mga roots na ito sa ilalim ng substrate. Pero pareho silang philodendron. Magkakaiba lang sila ng mga structure or yung mga ugali ba yun sa Tagalog or characteristics. So, yun lang muna ang maibablog ko ngayon guys. Dito sa aking red sun. Yun. Sana lalago ito. At lalaki. At hahaba pa. At ito kasi lang muna ang lagyan ko sa kanya.
Kasi ililipat ko kasi siya sa malaki. So ito lang muna. Pag sa malaki na, whole ko na siya ilalagay. Ayan. So maraming salamat sa panonood, sa pakikinig at sa oras. At please subscribe, like, and comment. See you next time. Thank you very much. Bye-bye.